ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So bro Jared, welcome sa ating live bro Jared. Hello, maayong hapon, Ikson. May hapon Ikson. Pwedeng manguntana at matubag mo. Sige bro, magtanong ka bro. Tinatanggap mo ba na Kristiyano ka? Yes or no? Ngayon, magtataka ka kung bakit yes or no. Dahil Yes. 37 ng Mateo, ang magiging pananalita ninyo o sagot ninyo, oo, hindi. Sapagkat ang humigit sa masama o ang humigit dito ay sama-sama. Therefore, pag hindi ka nagsagot ng oo, hindi at nagpatutsada ka, sa demonyo ka. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ang aking panguntan, Jared, ika lang bro. na ang founder mo ay si Ellen G. White? Bro. Yes or Jared, no? excuse me lang bro Jared. Gusto ko lang bro Jared, pag may tanong, may sagot, tapos makinig na tayo bro. Puli-puli lang tayo bro. Parang maingay yung ano mo bro, yung parang may feedback ka dyan. Maingay bro. Ang tanong ko, tinatanggap mo ba na ang founder ninyo ay si Ellen G. White? Yes or no? Tika lang. Relax lang bro. Sumagot ka sa tanong, sabihin mo kung hindi mo kayang sagutin. Dahil kung talagang totoong Kristiyano ka, Tres 15 ng unang Pedro, handa dapat kayo sa pagsagot. Nangyayari, hindi ka nagsasagot-sagot, nagpapatutsada ka. Ang tanong ko sa'yo, tinatanggap mo ba na ang founder nyo ay si Ellen G. White? Yes or no? Hello. Nag-mute-mutean na. Hello, Mike. Okay. Rinig ka, bro. Rinig ka. Tika lang, bro. Patutsada. Tika lang, bro. Inisip ko pa. Relax lang, bro. Kasi inisip ko pa yung yung mga talagay dito. Okay, go. Hindi, kasi kung talagang totoong Kristiyano ka, 3:15 ng 1 Peter, handa ka dapat magtubag sa akong panguntana. Hindi magpatutsada. Ang tanong ko sa iyo, tinatanggap mo ba na ang founder nyo ay si Ellen G. White? Yes or no? Okay na. Sige na, bro. Okay, ito, tanong, sagot ko, bro. O, makinig ka sa sagot ko, bro, ha? Huwag kang kapawa. So, ito yung sagot ko, bro. Tanggap ko, bro, na ang nakalagay dyan sa, bro, sa research natin dyan, nakalagay dyan, co-founder. Walang problema kayo dyan, bro. Okay. Ngayon, kung mabasa ko na hindi co-founder ang nakalagay sa mismong aklat ninyo, babasahin ko dito sa Seventh-day Adventist Believe, a Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, o page 224. Ito, check it lang, pasagutin mo po. Pasagutin mo po. Ang nakalagay sa inyong aklat, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. One of the founders, wala ang nakalagay co-founders. Pag sinabing one of the founders, yung subject matter na tumutukoy doon sa founder ay si Ellen G. White. Tanaw, sinong mas matalino sa inyo ng mga Bible scholars nyo na nagsulat ng aklat ninyo? Bro Leomar, hindi kita makita dito, Bro Leomar. Kanina na-accept kita, ngayon hindi kita makita, Bro Leomar. Sumagot ka sa tanong. Okay, bro. Sinong mas matalino sa inyo? Sinong mas matalino sa inyo na nagsulat ng aklat ninyo ng Seventh-day Adventist Fundamental Doctrine? Ikaw na nagsasabing co-founder o ang aklat ninyo na nagsasabing one of the founder? Iba yung one of the founder kesa sa co-founder dahil iba yung co-founder sa one of the founder. Okay. Sagot ko, bro. Sino mas matalino? Ang matalino, bro, ang gumawa ng mga sinulat namin, bro. Yung mga doktrina namin. Yan ang mas matalino, bro. Okay, salamat. Therefore, tinatanggap mo na kinakain mo na yung sinasabi mo na si Ellen G. White ay co-founder. Kinakain mo o hindi mo kinakain? Paano ko kakainin? Hindi naman makakain yan. Tinatanong kita, not literally, kundi logically. Huwag mong gawing literal ang akong argument. Dahil ginagawa mong literal, gagawin rin kitang literal.
Ngayon, saan mabasa sa Biblia? Bro, excuse me bro. Bro Jared. Bro Jared. Saan mababasa sa Biblia letra por letra ang Iglesia Adventista del Séptimo Día? Meron kang mabasa o wala? Bro Jared, excuse me bro Jared. Tika lang, tika lang. Hello, bro. Para mas maganda yung usapan. Meron o wala? Para mas... Kutubag, bro. Meron o wala? Sige, tika lang. Magsalita muna ako. Meron o wala? Tika lang bro. Ano? Bro Jared. Meron o wala? Relax lang. Bro Jared, tika lang bro Jared. Ano? Ikaw naman pala. Sasabihin mo, magpapatanong ka. Hindi ka naman pala makasagot sa tanong. Ang tanong ko, sinong mas matalino sa inyo? Ang sabi mo, ang matalino ay yung nagsulat ng aklat ninyo. Ngayon, kung mas matalino ang nagsulat ng aklat ninyo, therefore, kinakain mo na yung sinasabi mo na si Ellen G. White ay co-founder. Samantalang ang nakalagay na isinulat ng mga Bible scholars ninyo, one of the founder, hindi co-founder. E di talo ka. Jared, Debate ano, ba hindi yun? Nandiyan na kayo. Ba't natalo na agad? Bye-bye. Debate ba yun? Bro Jared, Teka lang. hintay ka muna sa akin. Tika lang bro Jared ha. Bro. Tika lang bro Jared. Ano, ganito bro. Pag may tanong ka bro, i-specific mo. Huwag mong sabihin na kinain. Hindi naman yun kinakain yung mga tanong at sagot bro. I-specific lang para masagot natin yung walang lusopo ba. So, kung magtanong ka bro, makinig ka sa sagot. Yun lang bro. Sige, bigay kita sa sama ko bro. Si Leomar bro. Sige. Romuald. Bigay ko sa iyo yan bro. Nawala man bro, nawala. Nawala siya bro. Wala ba? Yun na yun. Tapos siguro sa'yo patutsada bro. Ganito bro, pa-explain pa-explain. Yung nangyari sa kanila kay Ellen G. White, ang pag-organize po nila ay yung mga tao. Tulad po sa nangyari ng sa nangyari ng 3rd century po bro. 'Di ba sa 3rd century ay nag-organize po diyan si si Constantine. Ibig bang sabihin founder si Constantine? Lalabas din na founder si Constantine sa Katoliko. Parang ganoon na din, 'di ba? Pag nag-organize tapos gawin ng founder, 'yun ba yung Hindi. Yung founder natin ay si Kristo po. Siya pong nagtatag sa atin. Siya po yung yung nag-ano sa atin diyan sa paniniwala. 'Yun nasa nasa Corinthians yan po yung yung purpose ni Ellen G. White kung bakit at yung kasama niyang tatlo. Hindi ho ibig sabihin na pag sila po yung nag-organize ay paniniwala natin ay nandoon sa kanila. Hindi po ganun. 'Di ba? Kasi ganito, may basahin ako bro para malinaw po bro. Tulad ni San Pablo bro, ni Pablo bro, ganito sa saan ba 'yung mababasa sa Corinto. Nandito po sa Corinto bro, malinaw dito malinaw dito. Hindi nga ako palaging nag-study na ngayon pero tignan natin ganito bro. Dito na. Kay wala nailaing patukuranan. O di ba? Wala nailain nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawa sa napahiluna na nga mao si Kristo. So ibig sabihin bro, yun sa Bisaya yun, ibig sabihin wala nay laing patukuranan. It means yung mga tao ay dapat mag-umpisa, dapat yung mga paniniwala ni sa mga tao ay dapat talaga nakapokus doon kay Kristo. Yan po yung ibig sabihin na itatag yung tao diyan kay Kristo, yung paniniwala. Hindi yung yung pag-organize ay si Ellen G. White na yung natin, dapat siya na yung susundin talaga natin, hindi na yung si Kristo, hindi yung ganun, hindi na yung ibig sabihin siya yung founder. Siya lang ho yung nag-advertise kay Kristo. Siya po yung nag-share tungkol kay Kristo para po yung mga paniniwala sa mga taong hindi naniniwala ni Kristo ay maitatag doon kay Kristo. Hello? Nagawa. Hello? Okay. So, Bro Jared, mataas pa yung oras natin Bro Jared. So, dapat... Ito nga, nagtatanong ako sa inyo Ngayon, natanggap ko sa yung sinasabi mo. Sumagot ka muna sa tanong ko. Hindi ka naman sumasagot sa tanong ko. Bro. Ika lang bro ha. Bro Jared. 5:37 ng Mateo, ang sagot ninyo, oo, dili, sapagkat ang humigit-dili sa masama. Kayo hindi oo, hindi sinasagot nyo. Ang sinasagot nyo, lagpas sa oo at hindi sa makatwid, masama kayo ayon kay Kristo. Bro Jared, ika lang, huwag kang mag-close bro. Hindi ka kasi makinig, para kang Basta kung nakikinig sa inyo, wala namang Bible scholars na nakalimutan dyan sa self-interpretation ninyo. Maghintay ka sa sagot. Di ba, professional ka, matagal ka ng debater, tapos ganyan yung ugali mo. Hindi ko founders, hindi founders. Kailangan ng debate, tapos ganyan yung ugali mo. Sinong mas matalino sa inyo na mga nagsulat ng Seventh-day Adventist belief? Kayo o ang nagsulat nito? Ayusin mo. Ano po? Sinong mas matalino sa inyo? Yung nagsulat ng Seventh-day Adventist 27 Fundamental Doctrine o kayo?
Lahat ho, matalino ho. Yung bubo ay ikaw Okay. lang. Ganito po ang sagot ko. Wait, mag-explain pa ako. Ang bubo ay ikaw lang kasi nandyan ka sa Sige. patanong. Therefore, tinatanong ko na matalino kayo lahat. Kung matalino kayo lahat, sino ang tama na nagsasabi sa inyo? Kayo na nagsasabi na si Ellen G. White ang Relax lang, founder. Jared. May explain ako. Sino na nagsasabi na si Ellen G. White ay founders? Ako na lang yung Ano ba to? parang moderator ito, bro. Bro, Parang hindi siya makatanda. Bro, Leomar, ako na lang mag-moderator ito. Ikaw na nagsasabi Ako na lang ko founder mag-moderator. o ang Sige. mga Bible scholars ninyo na Okay. nagsasabi Bro, na Jared, founder? bro, Diba professional debater? Diba ganito siya? Parang hindi ano eh. Tignan mo, Jared. para siyang nagsasalita Jared, siya lang. Bro, Leomar, Bro. ako yung mag-moderator sa inyong dalawa. So, question Sige, bro. and answer lang po tayo. Magbigay Sige, bro. ako ng mga 2 minutes lang or 3 minutes. Magsaysay ka, Sige. bro, Jared, ng 3 minutes tapos ano ba ito gawin? 1 minute na tanong at 1 minute na sagot. O ano, ganun yan siguro. Sige, No? sige, sige. Ganun lang. Okay lang sa'yo, bro Jared? Para walang sapawan ba? Okay lang, bro Jared? Okay. Basta sa Sige, ikatotohanan bro. dahil siya. Okay, magtanong ka, bro. Tapos 1 minute na sagot ni bro Leomar. Okay. Ayoko 1 minute na sagot. Gusto ko direktang sagot. Dahil ang sabi nga ni Kristo sa 5.37 ng Mateo, ang magiging pananalita ko sa ninyo, oo, hindi. Ngayon, kung lalagpas kayo sa oo, hindi, nasabi ni Kristo, antikristo talaga kayo, gaya ng founder ninyong baliw na si Ellen G. White. Ay, ikaw. Bro, please lang. Yung baliw bro, ikaw yung baliw. please Ikaw lang, yung baliw. bro. Hindi po si Ellen G. White. Ganito po bro, pa-explain ha. Kung baliw si Ellen G. White, wala siyang dapat na libro na masusulat. Yung baliw ay Tama. ikaw. Dapat maglatag ka ng mga libro mo. Tama. May libro ka ba dyan? Tama, May ito, libro ka ba dyan? sasagot ako dyan. May libro ka ba dyan? Ito ang May sagot. libro ka dyan. Ito ang sagot. Kaya nga sa kabaliwan ni Ellen G. White, sulat sa sulat ng libro, wala nang ginawa kung Ganito bro, baliw si Ellen G. hindi White. lang nasulat na hindi yung tama kahit isang libro lang. Meron. I fear na yun. Pero sa libro dyan nasulat kaya yung hindi Ay, rong sir, tama dito. kahit isa lang para Tama. mapatunayan na ito ay hindi Tama baliw. yan, tinatanggap Sige. ko yan. Nagsulat ng libro. Hindi, ganito lang. Tanda lang yun, nabaliw na siya. Para hindi siya Ito tanong. para mapatunayan na hindi Ito ka rin tanong. baliw. Meron ka ba dyang Ito libro? tanong. Kasi si Lindy White, Ito tinutuon tanong. na baliw. May tanong siya, bro Leomar. Ang pamunta na, dili magsapaw-sapaw. O hindi. Kontra mo na si Apollo. Hindi Okay, ka tanong. naman tatanong. Tanong. Hindi ka naman Tanong, bro, tatanong. Jared. Bro, Jared. Kasi kurento na yun ang Hindi punto. yun. Gawin yun may karapatan na Hindi may ka siya isang samantala. Hindi ka nagtanong. Wala Yung kang magagawa sinabi. dito. Ayun yung kabusap. Yes, Oo, masabi hindi. ko, Sa makatwid, mas masama baliw, talaga bakit kayo. baliw? Okay. Ayon sa sipot. Tika lang. Sinasabihan mo Ito, may baliw. Oh, time out. Maraming libro. Tika lang. May baliw. Tika lang. Bro Leomar. I-out mo relax yan lang, bro. muna. Relax. I-out mo yan Teka lang. muna. Pabalikan mo lang Bro, yan. Jared. Parang walang Jared. respeto eh. Kanina pa yan. Kanina Ang pa tunay yan. na nagmamahal ay may mataas na parang pasensya. Yun, ang tunay na nagmamahal. So, debater dito Tama. ha. Walang At gape. ito tika lang. Tika lang. Oy, pawat kayo mga kapatid. Kapatid. Tika lang, kapatid. Kapatid, bawat, tika lang. Bro, Jared. Bro, Jared. Bro Jared, pawat bro. Tika lang bro. Walang debate dito bro ha. So, Yes. ang ating topic ngayon, bro Jared, anong gusto mo? Ito patunayan nyo na si Ellen G. White ay tunay na sugo at propeta. Okay. Patunayan ko, Okay? gula ang propeta ni Ellen G. White. Okay. So, ngayon bro Jared, magtanong ka tapos magsagot kaming dalawa or si Leomar lang. Pwede. Isa lang. Okay. Sige, si Kung gusto Leomar nyo dalawa, lang. face to face tayo. Kung gusto nyo dalawa, face to face tayo. Tulong kayo dalawa. Yung sabi niya gusto yung debate bro Leomar. Okay kaya mo bro Leomar? Sige, Dalawa kayo. Sige. Dalawa kayo. Ito na lang. Sige ngayon. Okay. Dalawa kayo. Ito na lang. Di Dalawa ako kayo. Bakit ako dalawa? mag-moderate sa inyo Dalawa kayo. kasi Walang. bro Dalawa kayo. Jared, bro, excuse No, me. dalawa Bro kayo. Jared. Bro Jared. Mahirap mag-Tagalog Excuse me. mga guys. Hindi Hindi ako pwede bro magsali sa inyo. Dalawa nga kayo. Bro, tika lang. Sabi ko, Walang kung moderator. gusto nyo ng debate, dalawa na kayo, dalawa. Sobrang gulo po. Bro Sobrang Jared, gulo. excuse me bro. Ganito kasi bro, dito sa ating tawag social media bro, walang pastusan dito bro. Pag may Opo. pastos bro, Hindi naman ako talaga bro, nagpapastos. palabas bro. Kayo lang naman yung Pasensya, bro, ha? nagpapastos. Bakit?
Dahil nagbabasa ko ng kaya sitas, nga. ayaw niyo kong pabasahin. Sa mga hindi kayo sa Diyos. Dahil Bro, sa Diyos, wait lang, Bro, babasa ko. ako magpapakita Babasa ng ko. dalawa, bro. Dahil Ako sa Diyos, magpapakita ng dalawa para walang kapawan. na Bro. inisip ng salita ng Diyos, hindi sumasapaw sa salita ng Diyos, gaya ni Ellen G. White. Yan ang namanan nyo kay Ellen G. White. 15:33 ng unang Korinto, sabi niya, Apostol Pablo, ang masamang kasama o masamang Okay, ganito. sinisira ng Leomar. magandang ugali. Kaya ang ugali nyo, Leomar, dahil kay bro, Ellen G. White bigyan na natin tayo ng siya ng 7 bro, 5 minutes bro, para mag-explain tapos magtanong ka ng 5 minutes. Okay lang mo yan bro, Leomar? Okay lang bro, okay lang bro. Ang problema kasi, tignan mo yung estilo niya bro, parang nasa, Sige hindi ko ba alam. Sige lang bro. Sige lang bro. Tayo lang ang magpakunbaba bro. Sige. Bigyan natin siya ng 5 minutes bro para magsaysay sa kanyang gustong sabihin. O babayaan natin siya bro. Sige. Sige. Bro Jared, panahon mo na bro, 5 minutes bro. Bigyan kita ng 5 minutes bro. Sige bro. Sige. Mga kapatid, mga kasama, mga igsuon, at lahat ng mga Catholic faith defenders at mga kapatid na Katoliko, ngayon nakikita natin sa mga tao na ito ay walang kredibilidad o walang kredibilidad. At bukod sa walang kredibilidad, hindi marunong sumagot. Kasi kung talagang tunay na Kristiyano ka, 3:15 of 1 Timothy o 3:15 of 1 Peter, handa ka dapat sa pagsagot. At isa doon sa sagot sa instruction ni Kristo, in 5:37 of Matthew, oo, hindi. Ngayon, tinanong ko siya kung si Ellen G. White ba ang founders nyo. Ang sabi niya itong nasa taas, itong may-ari ng live, si Ellen G. White daw ay co-founders. Ngayon, pag binasa natin ang Seventh-day Adventist Belief, 27 Fundamental Doctrine in page 224, wala naman nakalagay na co-founders, kundi one of the founders. Ngayon, kung one of the founders si Ellen G. White, therefore tinatanggap nila ang puno nila babae. Ang sabi ni Pablo sa unang Timoteo 2:11, ang babae mag-aral o tumahimik. Si Ellen G. White, dili tumahimik. Nag-ingay, nagpukpok ulo sa bato, nakakita daw ng alien, yan, nagtayo ng Seventh-day Adventist. Kaya sabi niya rin kanina, kung baliw si Ellen G. White, ba't nakapagsulat ng libro? Tama, at lahat ng sinulat niyang libro, nonsense. Bakit? 7:7 ng Marcos, tatapat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinaka-aral o utos ng tao. At isa doon, yung lumabag ka sa utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, 2:11 hanggang 12 ng unang Timoteo, ang babae mag-aral at tumahimik na may buong pagkapasako. Ngunit hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Si Ellen G. White nagpuno. At bukod sa nagpuno, inamin mismo ng aklat nila, Seventh-day Adventist Belief, Fundamental Doctrine, Ellen G. White is one of the founders of Seventh-day Adventist. When you say founders, namumuno sa kanilang religiyon. Kaya itong Seventh-day Adventist na ito, kakontra sa Biblia, kakontra sa Ebanghelyo ng Biblia. Sa makatwid, Antikristo na, bulag pa. Bakit? 12:48 ng 1, dahil sino man nagtatakoy sa akin, ay nagtatakoy sa aking salita. Ngayon, ang akong panguntahan ng inyong dalawa, sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Kayo na nagsasabi si Ellen G. White o co-founder, o ang aklat ninyo na nagsasabi si Ellen G. White ay one of the founders? Sagot sa akong panguntahan. May 3 minutes ka pa bro. Sige bro, magsalita ka bro. Sagot. Ang importante sa ikaliliwanag, sige lang, huwag ka sasapaw. Okay, sagutin. So, wala. Huwag ka sasapaw. Igipoy mo na yan bro. Bro, Huwag kang sasapaw. May 3 minutes pa ako. 3 minutes pa. 3 minutes bro. 3 minutes pa ako. Huwag kang sasapaw. Nagsapaw-sapaw man, hoy. Ano ka ba naman? Nagsapaw-sapaw. Ang tanong ko sa inyo, bago kayo sumagot, sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Ito, nagsasabi si Ellen G. White ay one of the founders? O kayo? O co-founders? Ngayon, Sasagot ba bro? Tingnan mo naman. Din bro, kasi nagsaysay siya bro. Pabayaan mo siya bro. Nagsapaw-sapaw ka man. Di talagang kakontra mo si Apostol Pablo. Ayaw mo makinig ng salita ng Diyos. 8:47 naman. Kaya yan nangyari kay Ellen G. White. 1863 lang lumabas. Yakin. Sagutin mo. May 2 minutes ka pa bro, Jared. Bro Jared, may 2 minutes ka pa bro. Sige bro. Sagutin nyo nga. Sagutin nyo ang tanong ko.
Bro, Sino walang ang tanong nagsasabi kasi sa'yo? panahon mo ito bro, magsaysay. Ako lang isang kalaban mo. Ako lang. Oo, panahon mo Dalawa na magsaysay bro. nga kayo, sabi ko, dalawa na nga kayo eh. Kasi Hindi na magulo Dalawa ka. na to. Isa nga Magulo lang to ako. bro. Nagpapakitang gilas ka dyan. Isa nga lang ako. Bro, 1 minute na lang bro. Dalawa nga May 1 kayo eh. minute ka bro. Bro, Kung maglalakad ako, yan papasok na, bro. Hindi mo mag-isa ka lang, ang hamon ko kayong dalawa, kaya dalawa ang tinutukoy ko. Hindi ikaw lang, huwag kang papalitin. Huwag kang ano dyan. Okay na. Feeling magaling ka. Ako lang. Isa lang. Kaya kita. Okay na, okay na, okay Tanong na. ko. Okay na. Tanong ko Okay, sa'yo, moderator time. Moderator na, moderator time. Huwag yung moderator. Okay na, moderator time. No, ako yung kalaban. Tahimik muna. Moderator time, tahimik muna. Okay. Moderator. Bro Jared, binigyan ka namin ng 5 minutes to explain. Moderator. Tapos ka na mag-explain, bro. So ngayon, bro, tika lang, bro. Tapos ka na mag-explain, bro. Magtanong siya ng 5 minutes, bro. Okay lang sa'yo, bro. Moderator. Magtanong siya sa akin. O sige, cross-examination. Okay, sige. Sige. So, magbigay ako ng 5 minutes na tanong. Si tanong, bro. Limar. Okay. Diyan sa Mateo, bro, sa pagtatag ni Kristo, may pangalan ba yung Katoliko o wala? Roman Catholic Church. May pangalan o wala? Strawman policy. Bakit? Wala akong nilatag na 16-18 ng Mateo. Ang nilatag ko, 2:11 hanggang 12 ng unang Timoteo. Yung binasa ko, yun ang itanong mo kung I am under cross. Bakla kaya tayo. Counter-objection, bro. Counter-objection. Counter-objection, bro. Counter-objection. Counter-objection, bro. Objection. Okay. Roman policy, wala naman akong ginasang 16-18 of Matthew. Ang binasa ko, Oy, 2:11 Parang lasing to eh. Parang lasing to. Parang lasing. ay Bro, excuse me, sa. Moderator time, sa. Tika lang. Bro Jared, wag kang magsapaw, bro Jared, kasi Parang lasing. ano tayo, bro? May time tayo, bro. Tika lang, bro. Sige, bro. Anong objection mo, bro? Counter-objection. May counter-objection, bro. Number 1 po, ang Strawman fallacy po ay paggagawa po ng salita na sa isang tao na hindi niya binanggit. Hindi naman ako nagsasabi na binanggit niya yun. Bakit naman mas Strawman fallacy ako? Nagtatanong lang ako sa kanya. Counter-objection, moderator. Wait lang muna. Counter-objection, Tapos, moderator. professional defense po, di ba? Bakit Bro, hindi? tika lang, bro. May 1 minute siya, bro. Bayan May 20 Bakit hindi Tika lang, bro. professional? Tika lang, bro. Ba't naman ganun? Professional debater ako, hindi ako professional, hindi rin ako nagsasabing debater ako, bro, Jared. Yung hindi ko naman ginamit, ito na tinatanong mo, hindi ka professional, bakla, tunal ka. Okay na, sige na. Bakit hindi makinig? Time of objection ko pa po. Tika lang. Sige bro, go ahead moderator. Objection ko pa, objection ko pa po. Sige, bro, may ano ka pa, bro. 10 seconds na lang, bro. Bigay ko sa'yo 10 seconds, bro. Wait lang muna bro, hindi po ako nagsasagot kanina, nag-counter objection po ako bro. Kasi kina-counter ko yung sinasabi niya. Kasi, ganito po bro, yung Strawman fallacy po bro, ay paglalagay ng isang salita sa isang taong hindi niya sinasabi. Yun yung Strawman fallacy. Wala naman akong sinasabi na binanggit niya yun. Wala din akong sinasabi na sinasabi niya yun. Wala din Counter-objection, moderator. Counter-objection, moderator. The objection time is 1 minute. The time Okay. Sige, bro. Leomar, bigyan din siya ng panahon, bro. Leomar. Okay, bro, Jared. Imong panahon, bro, Jared. Nag-a-adjust bro, kahit i-review ko ng mga viewers natin. Sige lang, bro. Wala akong pakialam sa iyo. Ang importante yung ikaliliwanag ng mga tao. Okay, Jared, magbigay. Ang akong Magbigay ko sa'yo. objection, moderator, kaya ako sinabing Strawman policy, inamin niya naman dahil ang definition daw ng Strawman policy, yung tanong ka na hindi ko pang sinabi. Tanong, may sinabi ba akong 16-18 of Matthew? Wala akong nilatag niyan. Hoy, chismoso ka. Tinan mo, kung baga sa babae ka, chismosa ka eh. Kung sa lalaki ka naman, wala kang bayad. Dahil nagsasabi ka na, hindi ko naman sinabi. Okay. Ang sinabi ko, moderator, Okay, moderator time. Okay, moderator time. Okay. Sa tagal ko na po sa social media po. Mabuti pa si hindi ako at si bro. Excuse me sa inyo. Tika lang. Moderator time. Tika lang kayo. Bawat. Tika lang. Dalawa sila tay. So, bawat. Tika lang ha. Okay. Kasi hindi kayo nagkakaunawaan. Sunod na tanong, bro, para ipatuloy natin yung time, bro. Sunod tanong. Sige, sa sunod na tanong, bro, Jared.
Kailan po ba lumabas ang salitang Katoliko? Yung word na Katoliko, kailan po ba yan lumabas? Okay, sagot bro. Jared. Ano tanong? Bro, niyak. Ano tanong? Ano tanong? Ulitin mo bro. Okay. Pangalawang tanong bro, Jared. Hindi to pangalawa, una pa rin to kasi hindi tinanggap kanina eh. Okay, pangalawang tanong. Unang tanong, kailan po ba lumabas ang salitang Katoliko po bro, Jared? Sino po yung unang gumamit niyan? Okay po Ito, moderator, saksi kayo. Wala akong sinabing Katoliko sa aking stand. Ang sinabi ko, dahil ang topic natin tungkol sa pagkasugo ni Ellen G. White, hindi True Church. Kung gusto mong magtanong ng True Church, pirmahan natin yan, mag face-to-face tayo. Wala naman ako sinabi niyan, Stroman policy ka na naman. Talagang bakla ka. Okay. Bakit? Dahil ang nakalagay dito sa binasa okay. hindi naman about sa True Church. Ang sinabi ko, about sa sugo yung si Ellen G. White. Stroman policy ka kapatid. Okay. Magtanong ka dun sa sinabi ko kung Counter-objection bro. So, counter-objection. Anong counter-objection mo bro? Ganito kasi bro, hindi po malinaw yung usapan kanina ng tema natin. Kaya yung mga explanation niya kanina. Bro, tika lang bro. Bro Jared, tika lang. Bro Jared. Panahon bro. Excuse lang bro. Okay, bro, pakisabi kay Bro Jared kasi parang bata pa to eh. Pakisabi po. Naman talaga, wala naman ako sinabing 40 years old lang ako eh. Ang sinabi ko naman 18 ang bata pa nga lang ako eh. Tinan mo, pulbos na kayo sa bata. Bata pa lang sa inyo dalawa. Bro, matanda na yung mo, ganun Bro, sa... professional defender ka. If you are a professional defender, you know kung anong sasabihin sa basket sa military. Dahil magiging tika lang. Bro Jared, kung ang itinanong mo sa akin, excuse me. Moderator time. Iwasan natin yung mga parang mga masasakit na salita, bro. Parang Onda nga ra ka nang itong debate diha kay kapaklanan. dito di ba question lang dito tay. Question and answer lang ito tay. Walang debate dito tay. Question and answer lang ito tay kasi walang Ay, debate ito eh. Kayo unang-una, saka ba naman nakakita question and answer ng moderator? Ito kasi moderator, wag ka naman kasi maging bias moderator. Napapagalaan eh. Moderator, kaya nga nagpagigitna ako tay kasi masyadong hindi makakaunawaan kasi tay kasi pag hindi ako magkagitna. So ito, say ko siya ng 5 minutes tay tapos question and answer 5 minutes. Yun lang. So walang pilitan. Para hindi ba? Kagulo. Sige. Ibig sabihin kahit anong question. Hindi tay. Kasi tay pinipilit kasi niya kang Ellen G. White. So ang topic lang kang Ellen G. White. Pero kaya nga nandito ko sa gitna para hindi magkasapawan. So next question lang tayo, bro Luyumar. Next question delete naman natin ang topic. Next question lang tayo. Muna natin yung topic natin tungkol sa pagkasugo ni Ellen G. White. Napatunayan ko, sumala sa Biblia. Bro Jared, excuse me lang, bro, moderator's time sa bro, tika lang. Bro Jared, naiintindihan kita bro. Kaya nga, space yun kasi naiintindihan kita. Alam ko naman yan. So kaya, space na lang. May 3 minutes pa siya bro. Naka-post kasi ang time. Sige bro, next question bro. Bro, mag-counter objections ako kay wapata ka pa dayon. Tulo na ka pangutanan. Katulo na to ganiya nya. Murag ikatulo na ba ni Ron? Wag yapoy klaro ning kuan kay ni counter objections ako kay unsa naman taon ni mag-counter objection ta dili man ni siya magpasulti dito pa explain nun. Bro, iwasan na natin yung masasakit na salita bro para walang walang initan ba? Walang initan. Bro, ako pag may sakit Huwag ka may basihan sa pangutana. Sa gisay-say sa Moderator, Sagisay-say sa pikas ng dili ko tatay. matubag ang pangutana ng SPA. Why? Because ang pangutana ay Stroman policy. Our topic is all about Ellen G. White, not all about Ngayon, kung gusto nyo True Church, tatlo kayo, kasama mo si Jesse, ito si Jesse, tatlo kayo.
Sige bro, Ay, nako. mas mabuti bro Jared, mag-live ako tapos pasok kayong dalhin mo si bro Set up tayo yung sa Gapo, Radyo TV. si Carlo Badina. Set up Teka tayo lang, sa teka Radyo lang. TV. Ako yung live Teka lang. tapos pasok kayong tatlo. Hindi, Teka lang, teka lang. Ay, tapos mag-live Hindi ako, magaling. pasok kayong Okay, tatlo. tinatanggap ko yun. Hindi ako magaling. Mga kapatid, Tanga ako. bro, Limar, Limar, Hindi ko kaya ang professional. Nagtatanong lang din ko naman sinabi. ay, When I am under cross-examination, ang tanungin mo at gibain mo yung sinabi ko, hindi mo ginigiba. kaya nga Hindi tayo, mo ginigiba. nagit na ako kasi hindi talaga Daldal ang daldal. kaya nga tayo, nagpagit na ako kasi hindi mapigilan to. Huwag ka na palaging magdaldal. 3A Media. Dahil ang 3A Media, nabugbog sa Cagayan de Oro. Hanggang ngayon, nabugbog. sagutin mo lang. Maraming pagkakata kasi. Huwag ka nang magpatutkada ng mga daldal. Kaya nga, next question na lang, tapusin natin itong 5 minutes bro. Yomar, tapusin natin ito. May 3 minutes ka pa. Ay, i-wave ko na lang bro, ibigay ko na lang kaya mo kasi hindi siya sasagot eh. Okay, Kasi so, hindi siya ng explanation tapos sa tanong Okay. Moderator. eh, Moderator. okay. Moderator. Hindi pwedeng Sige, bro, tapusin sige, na bro. agad. Sige, bro. Ang dami kong talata na binasa. Binasa ko 12:41. Binasa ko 5:37 ng Mateo. Binasa ko yung 2:12 hanggang 11 ng unang Timoteo. Wala man yan siyang naigiba doon eh. Kahit itong referensyang binasa ko, dili man niya nagiba. Ang tinanong niya, True Church, wala naman sa atong tema na pamatugan ko na ang Catholic Church ay tunay na iglesia sumala sa Biblia o sa referensya. Kundi ang atong tema is all about Ellen G. White, not all about the True Church. Therefore, talo ka sa diskusyon na ito. Salamat mo din ito at napatunayan lang na ang Seventh-day Adventist at ang 3A Media. Bro Jared, na Bro noon, Jared, Bro gusto ko Jared. sa ato pa rin. hindi pa moderator. Bye-bye. Moderator tayo muna tayo, mga kapatid. Moderator tayo. Tika lang. Sabi na lang, kaya nagbabay na. Sabi na lang, kaya nagbukda kay atong tayo. Gusto mo, ay, sagit lang. Gusto mo bukas, magpatunglag ko kayo ng diskusyon. Doon tayo sa Rasha TV para walang magsapaw-sapaw. Sige lang. Nagbabay na siya. Ayun lang pangutan na. Mo lang si Bro Rasya kung gusto mo. Kung sa may diya, di pamatudan. Matudan niya nga si White sa mana. Kung gusto mo, dalawang moderator. Si Ellen G. White daw ay may sira sa utok. May sira sa utok. Okay. Kaya nga, Anong proof niya na may sira sa utok? sige, Jared, yan. Sagutin mo, Jared, yan. Yan, maganda yan. Okay, bro, Jared. Walang sasapaw, ha? Prueba mo na may sira sa utok si White. Dapat yun ang tanong. Tahimik po muna, tatay. Baka ma-high-load kayo sa sagot ko, ha? Walang lilipad sa upuan, ha? Walang lilipad sa upuan. Tubag. Ang akong tubag sa iyong panguntangan na sa anong evidence set na si Ellen G. White ay may sira ulo dahil ito. Bakit? Bakit sinabi ko may sira ulo? According to the Seventh-day Adventist Fundamental Doctrine, one of the founders of the Seventh-day Adventist, Ellen G. White, samantalang pag binasa natin sa Biblia, 2:11 hanggang 12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulutan na ang babae ay magpuno. Ibig sabihin, bawal ng Biblia magpuno o maging founder ang babae. Sinong founder ng Seventh-day Adventist? White. Ano si Ellen G. White? Sismosang babae. Dagdag tayo ng review. Eh, may gira ang ulo ni Seventh-day Adventist Ellen G. White. Talo ka na naman. Next question. Ito ang tanong ko naman, follow-up tanong. Ano ba ang ebidensya mo naggaling sa medical, sa ano ba, sa psychiatrist ba kaya na nag-declare na si Ellen White ay sira sa utok? Hanggang namatay. Hindi yan. So, ang sa iyong panguntana. Ngayon, ang tema natin, hindi Mayroon ba tungkol sa doktor, kundi tungkol sa inyong libro, ebidensya, una ng Biblia, dili sa medical statement, dili naman ako doktor. Truman policy ka na naman, tatay. Matanda ka na, tatay. Ito, ha? Ako pala si Ministry of Ellen G. White. Dahil ginamit ang Biblia, mga teksto sa Biblia, na si Ellen White nasira sa utok. Saan pong teksto sa Biblia na si Ellen White nasira sa utok? Sige, meron. Saan po? 24. Ginamit po lahat ng Meron. Saan po nabasa na si Ellen White nasira sa utok? Sige, tubag.
Sagot ako, walang sasapaw ha. Tatay, huwag kang sasapaw ha. Ngayon, saan daw ba sa Biblia na mababasa, Ellen White ay may sira sa utok? Pasagutin mo naman ako, tatay. Hindi naman lahat ng tao adikis kayo. Sige. Ito ang subag sa iyong magandang panguntana. Saan talata o konteksto sa Biblia? Marinig ng mga tao ngayon sa live na basahin mo sa tekstong mga ginagamit mo na sinuwait may sira sa utok. Basahin mo anong Sige. Itay, basalitan. Sige, Bert. Ito verse. Anong verse? Bago ko basahin ng verse, basahin ko muna ang iyong aklat. Jared, verse daw, Jared. Bigay ka. Meron nga. Meron nga. Makinig kayo sa sagot ko. Sa mga ginamit ng verse na sinuwait may sira sa utok. Meron. Babasahin ko. Kaso, hindi letter of dahil si White lumabas na 1863. Ang Biblia compiled, ang Biblia na isulat ng mga apostol, first century, wala pa si Ellen G. White. Ngayon, anong biblical evidences? Objection, moderator, nagsapaw-sapaw na. Moderator, nagsapaw-sapaw. Siguro ang may Moderator, nagsapaw-sapaw. Nagsapaw-sapaw man, moderator. Ginamit o na-compile ano yung Biblia. Ang hanap ko ay anong verse. Sabi verse. Sa Bible, na ginuwait may sira sa utok dahil yun Moderator, naman pinapagin mo. Ito ang sagot ko. sabihin, hindi totoo yung mga sinabi mo. Bias. Moderator, ito sagot ko. Niwala na Saan daw tayo mabasa sa Biblia? Anong verse? Nakinig eh. Anong verse? Ayan, tanong. Kasi anong verse? Sige, verse. Anong verse? 24 may ng kawikaan, ang pag-iisip ng kamangmangan kasalanan. Sakto kay Ellen G. White, bakit tayo si Ellen G. White? 2:11 hanggang 12 ng unang Timoteo, bawal pahintulutan ng Diyos, mamuno ang babae. Ngayon namuno, kamangmangan, 24 may ng kawikaan, ang kamangmangan kasalanan. Kasama ba si Ellen G. White doon o hindi? Kasama. Bakit yung kamangmangan? Hindi sinunod ang Biblia. Wala. So, bumigaw ng papatatak ka. Bye-bye. Bro Jared. Walang sa Biblia na Ellen White. Walang Ellen G. White daw, bro Jared. Walang Ellen White sa Biblia. Anong grammar na to, bro Jared? Kahit anong klase Biblia basahin Context mo. ko yun, maupol kay Ellen G. White. Talagang wala sumabasa kay Ellen G. White. Dahil si Ellen G. White, nagsimula ka 1863. Samantala na binasa ko, Walang Ellen White sa Biblia. Mga mabuti pang manahimik ka lang. Bro Jared, ikaw daw White tama kasi walang Ellen G. White yan. Tama naman talaga, wala naman yung Ellen G. White. Ellen G. White, ako ba? 1863. Ang Biblia na binasa Wala ka ko, naman palang mabawag sa Biblia. Nagiraw ng utok. na ito yun, first century. Wala. Isinulat ng mga Gumamit ka lang ng verse, pero wala kang pangalan ng Ellen White. Malapit ka lang sa akin, tatay. Gayon, natakpan ka sa imong mga palasin-palasin na istorya. Yan kayo yung style niya, kaya yun natalo siya doon kay Paul Alima, tapos maliit na rason, lilipat siya sa RCC. Wala kang Kasi matang tira eh. Ganun Kasi lang. totoo, dahil lang sa ngayon kasi, moderator, tulong na rin sa Walang mapapagyan na. Ngayon, Okay. ang sabi naman ni tatay, sa gitna, ang sabi ni tatay, ang gusto niya mabasa letra por letra. Ngayon, kung letra por letra, wala ka naman mabasa kay Ellen G. White dahil si Ellen G. White, 1863. Ang binasa mo, Wala pa naman. ngayon, pero saan mo mabasa sa konteksto ng Biblia na si Ellen G. White ay may sira ang ulo? May Sabi sa sira pala 24 May sira pala to ang batang to kasi walang nababasa. Walang nababasa sa pagkakataon na may nababasa. May sira sa ulo. Sabi niya may nababasa. Wala pala. May sira sa ulo. Kasi sabi niya may nababasa. Tapos pag binasa walang ulindiwat doon. May sira sa ulo pala yan. Kahit matotoo ka na wala pala sa Biblia. Manahimik kayo, parehas yung pinagtutulungan nyo. Nagsira ang utok ay may sira sa utok. Wala pa ilang pang-verse. Moderator, paano ko sasagot ng maayos kay sumasapaw ng sumasapaw? Okay, walang sapaw. Sige, sagot natin siya. Okay, sunod na tanong.
Sige. Kahit anong Sunod na tanong. sagot mo lagi, hindi mo lagi mabasa. Sige. Sunod. Bye-bye. Ay, sunod na Nabasa tanong, na natin. Napatunayan natin na si Ellen G. White ay siniraan ko. Bye-bye. Ay, sunod na tanong. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.